no. Praise God. Hallelujah. Okay. So sa ating mga babalita, bukas, start na ng ating Bible conference. Ipina-announce ni Pastor in-announce ni Pastor sa Bible na ang status ng Manila ay nasa level na 4 na daw. Alert! Sabi niya ay panalangin natin pumayapa ka. Sabi nga ni Pastor Rico, election lang ang katapat ng lockdown. So, panalangin natin bumalik na sa normal. Kasi malaking bagay ang ating konferensya. Napakalaking bagay niya, konferensya natin. Lalo na sa mga pinagkakatiwalaan sa loob ng church, ay malaking bagay ang ating konferensya. Kaya panalangin natin sa Panginoon, nabalik na sa normal. Sa tingin ko naman ay napapalik na kasi mga bell house, nakikita ko yung mga club, yung mga bell house, kagabi may dinabi kami ng uri, alas 9 yata kami, napadaan kami ng Lores, nakita namin, bukas na ako ng bell house na nandun yung mga babae, may rules lang doon sa bell house, kailangan daw pagkikis doon sa customer nila naka-face mask. Saka naka-face shield para daw di magkahawahan yung mga babae na nagtatrabaho sa gabi sa mga club. Pero nilagyan lang ng rules. Sa mga club, mga bell house, nilagyan ng rules. Hindi po pwede yung mga na-table, yung mga na walang face mask, hindi daw tatanggalin yung face mask at yung face shield. Habang nakikipagkita man ko sa mga lalaki. Sabi ko, ano pa mga kabuangan itong mga ito. Panalangin natin ang bansa natin may makakilala sa Panginoon at umira ang tama na panalangin natin sa Panginoon Diyos. Magkaroon ng kaayusan. Sumisiksik talaga sa isip ko eh. Kasi nakikita ko talaga. Kasi minsan pag nagsasalita ako, pinag-aaralan ko yung sinalita ko, yung talagang totoo. Pinag-aaralan ko talaga, pag ang Diyos ay nag-aayos ng buhay, pumapatay siya. Wala. Naayusin niya ang Sodom at Gomorra, pinakainanap ng tao. Nasukdulan na ang kabuluhan sa ibabaw ng mundo, pinatay niya ang lahat ng tao, malibang kay Noah. Kaya paano mo sasabihin, mag-aayos ka ng aayusin? Kaya ganito, aayusin ng gobyerno, aayusin ng buhay. Kaya yung na isulong ng death penalty, paano mo maayos ang isang sikular na hindi ka papatay? Kaya ang Diyos ang nag-aayos ng naman, talagang pumapatay. Diba? Inayos niya yung pagkakaroon ng pananalapi sa loob ng church. Dahil wala nang nagtatry. Kaya pinatay ka sa Sapera at si Ananias. Di ba? Tama? Inayos niya yung church. Para mga lahat ng tao magkaroon ng takot at ibigay ang kanilang ikapo. Kaya pinatay niya yung mag-asawang nangupi ng tithes. Kaya mag-ingat kayo, baka mag-ayos ang Diyos dito. Pagdaan ng opening pag ibigay naman yung mga isay sa inyo. Ito yun. Ginagawa ko lang pero totoo yun. Talagang pinatay ng Diyos sa Ananias at Sapera. Kasi ini-input niya yun para sa ano. Kung sasabihin niya, ngayon, sino ang ano ngayon? Sino ang mas matinding pumatay? Si Duterte o si ang Diyos? Hindi lang ano sabi ni Pedro, ano yung paano pinagbilan ng lupa niya? Ano yung lupa niya? Sa ilin mo yan. Ba't kailangan pa rin yung ilingit? Hindi ka nagsinungaling sa tao, sa Diyos ka nagsinungaling. Ang salita niya na gano'n, ang salita, pakal. Sinundan ng asawa. Sa gano'n mo pag talaga pinagpili, sa gano'n. Isay din siya. Salita niya sa gano'n, patay.
Kaya, yung mga pagbabatas natin, ang gagaling sa batas, ito ang galing sa ano, ang karunungan nila sa batas, ginagamit sa kabubuhan. Kaya, magano natin, tayo yan, huwag kang pumasok sa ganun dahil, tulad nga na sinabi ko, nasa balikan nila yung panghatol ng kahatulan, kamatayan. Kasi nilagay sila as a leader para mamuno. At kasama yung doon. Kaya nga dito di ba? Pag magulit ka, ayaw mo sumunod. Eka, baka ka sa ministry, makaya ministry mo. Yun yun. Hindi man yung physical mga ministry mo. Ayaw mo na nga sumunod. Awa-awa. Awa-awa. Ganun tayo. Yan ang pagkaiba natin sa ibang fellowship. Sa ibang fellowship yun. Kaya sa tutulak siguro sa ibang fellowship mayroong lane. Kasi malalambot sila ano sila. Saka sa totoo lang, hindi umuubra yan, Eric, sa iglesia, hindi umuubra yan. Kaya ng iglesia, hindi naputo yan ng babae. Bawal kasi sa church ang babae ang mga sasalita based on the Bible. Okay, ano na tayo? Hindi ko tayo na pananalaki para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Ito yung bahagi ito na gawain ng Diyos kahit saan na pupunan, sa gobyerno, sa church, sa PA, sa fraternity, ano pa? Company, hindi uusad ang isang bagay na walang pananalapi. Ya? Totoo yan. Kaya kahit si Jesus, nang dalawin siya ng dalawa at tatlong mako, mayroong kaluluwa. Mayroong amamya, mira, at dito. Kaya manan yun. Kaya walang grupo, denominasyon na umuusan na walang involved na pananalapi. Okay, kaililin ko ng pananalapi. Hindi na ako magsasalita pa dito. Tawagan ko na siya, sige, na lang. Islam, hallelujah. Kaya hindi ko ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Yan, kayo manalangin sa Panginoon. Dakila at tapat na Diyos, salamat po Panginoon sa iyong kabutihan, sa iyong bilaya. Pagpalain mo po Panginoon ang iyong mga anak. I-bless mo po dakila ng Diyos. Kanilang mga gawa ng kanilang mga kamay, kanilang pamilya, Panginoon. I-bless mo po Panginoon at pagpalain mo dakila ng Diyos. Marami pong salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. I've been delivered. Praise the Lord. Mangungusap po ngayon sa isang simple payak na pangungusap. Amen. Basahin po muna natin ang ating teksto. Lucas chapter 19 verse 1 hanggang 9. Ganito pong pagkakasa sa salita ng Panginoon. Lucas chapter 19 verse 1 hanggang 9. At siya'y pumasok ang nagdaan sa Jericho. At narito isang lalaki na tinatawag sa pangalang Sakeo. At siya'y isang puno ng manlinis
naningil ng buwis at siya'y mayaman at pinagpipilitan niya nakita si Jesus kung sino kaya siya at hindi at hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya'y pandak. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy ng sikomoro upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa daang yaon. At nang makita at nang dumating si Jesus at dakong yaon at siya'y tumikala at sinabi sa kanya, Sakeo, magmadali ka, bumaba ka sapagkat ngayon kinakailangan na may tumuloy sa bahay mo. Siya'y madali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. At nang makita nila ito'y mga bulong-bulungan silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok na namumulungan sa isang taong makasalanan. At si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasigilang akong may daya sa kanilang tao, ay isinasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay ko ngayon ang pagkaligtas sapagkat siya anak din naman niya. Dakila, pasag na Diyos, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, hinihingi mo po Panginoon at pagpalain mo po Panginoon ang iyong salita na ipinagkaloob mo sa iyong lingkod. Nakati mo po Panginoon ang iyong lingkod agad sa oras na ito. Sa iyong bukas pa ng kanilang mga puso at kaisipan. Ay tulungan mo nawa ang usap ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan lugar. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayos kong mausap, marami na akong naipangaral dito sa tema sa buhay ni Sakeo. Ang aking pangungusap ay na napaka-based nito. Ayos kong pinagsaan ko rito sa paksang how to meet Christ. Paano bumahagin ang ating Panginoon, matatagpuan ang ating Panginoon. Ang makilala si Jesus ay malaking pagkakaiba sa makita si Jesus. Kasi yung nakita ko si Jesus, kesa doon sa nakilala ko si Jesus. Ang panahon ng ating Panginoon dito sa ibabaw ng mundo, marami ang nakakita sa Kanya. Pero mabibilang ang nakakilala sa Kanya. Marami nakakita sa Kanya dahil binuhag siya ng maraming tao. Sinisiksik siya ng maraming tao. Pero ilan? Ang sabi ng Bible na makikita natin ay 120 lang ang naging tagasunod ng Panginoon. Pero ang total na naging malapit sa Kanya ay 12. Alagad, Judas pa yung isa. Kasi yun nga sabi ko, ang makilala si Jesus ay malaking pagkakaiba sa makita si Jesus. Ang makilala si Jesus ay hindi nakukuha sa isang aksidente o hindi inaasahan. Pero yung makita mo si Jesus, pwede mangyari ng aksidente. Kung siya naglalakad sa mga oras na yun, nakita mo, nagtatawid siya na naglalakad kasi nakita mo siya, aksidente yun. Yung pala si Jesus. Yung pala ang kilala sa buong Jerusalem. Diba? At ang nakita, aksidente yun. Pero ang makilala si Jesus ay hindi nakukuha sa isang aksidente o hindi inaasahan. Ang makilala si Jesus ay isang intentional na gawa. Ang makilala si Jesus, ulitin ko ay isang intentional na gawa. Talagang gagawa, sasadyain mo. Ang aksyon na sinawa ni Sakeo ay isang intentional. Alam niya na siya kabilang sa mga taong itinutuloy makasalanan, mga manginigil ng buwis, mga publikano. Kaya nung sabi ng mga tao, pumasok siya sa nagpaguluyan siya sa tamasan ng makasalanan. Ang mga pagkakabasa natin. Kaya, ako yung naniniwala, alam ni Sakeo, nasa isip niya, hindi siya pansinin ni Jesus. Hindi siya papansinin ni Jesus dahil siya isang taong makasalanan.
Sa kanila kasi yung mga maniningil ng buwis, kasi si Zaccheo ay hindi lang basta maniningil ng buwis, kundi puno ng maniningil ng buwis. Ibig sabihin, chairman siya. Pero ang sabi dito, gusto niya talagang makilala si Jesus. Yun ang makita natin dito. Yung kanyang interes niya sa Panginoon ay masidhi. Ito ang makikita natin sa Kanya. Kaya nga sabi ko, ang makilala si Jesus ay kailangan mayroon kang masidhing damdamin para siya makilala. Nakita natin kung ginawa ni Zaccheo. Gusto niya makita si Jesus pero hindi niya magawa dahil sa isang pandak. Si Jesus kasi dinudumog ng napakakapal na tao. Yan ginawa niya, hindi natin alam kung ano yung ginawa niya. Maaring kumuha siya ng hagdan. Maaring pinagtatawanan na siya doon dahil sa kanyang ginagawa. Dahil sa isang mayaman, opisyal ng bayan nila, maniningil ng buwis. Pero wala silang pakialam. Kasi ang iniisip niya, gusto niya makilala kung sino si Jesus. Kaya kung nais mong bigyan ng pansin, hindi mo makikilala si Jesus kung wala kang itatakbo. Malimit ko nang binanggit ito, isinama ko ulit dito sa aking text. Dapat mayroon kang itatakbo. Sabi ko, wala nang tinapos si Zaccheo. Literal, wala nga. Pero marami siya tinapos kung bibigyan namin ng pansin. Oras. Bakit wala siya sa opisina niya? Andun ang kumahog siya sa pag-akyat sa puno ng Sycamore. Di ba pagtatapon nyo ng oras? Itinapon nyo yung oras. Itinapon nyo yung mga bagay na dapat yung ginagawa. Isineset aside niya yung mga bagay na dapat yun na munang ginagawa niya dahil sa isang opisyal. Kaya kung hindi mo kaya magtapon ng isang bagay, hindi mo makikilala si Jesus. Kung ayaw mong itapon, yung mga pangunahing ginagawa mo, lalo na kapag araw ng linggo, huwag kang umasang makikilala ka ni Jesus at huwag ka rin umasang na si Jesus ay tutuloy sa bahay mo. Kung yung mga gawain mo sa araw-araw, lalo na sa araw ng linggo, hindi mo ma-set aside. Hindi mo nga pwedeng makilala si Jesus nang hindi ka magtatapon. Dahil ang tao ay napakarami ng gawain. Ayaw mong itapon ang oras mo. Ayaw mong itapon. Sus, ang dami ang gawain. Ano ba ang magsama ng linggo? Mabintang-mabing sa amin dito. Ang daming pawalitan pag-araw ng linggo. Ang daming gawain kasi pag-araw ng linggo. Ang dami yan. Hindi mo mamingit ang Panginoon. Kung hindi mo kayang magtapon ng oras mo, mga bagay na mahalaga sa iyo. Sa halimbawa rito, ako ito nabanggit, si Bartimeo, sa Marcos, amen? Sa chapter 10, di ba? Ano sabi roon? Nang makilala ni Jesus o makita ni Bartimeo si Jesus na dumadaan, ano sabi roon? Jesus, anak ni David, makabag ka sa akin. Sinabi ni Jesus, nakain yung ang bulak na yun, idalhin mo rito. Ano sabi ng Bible? At pagkatapon ni Bartimeo ng kanyang balabal, kitang-kita mo, pagkatapon ng kanyang balabal, magmadali siyang lumapit kay Jesus. Hindi yun ilalagay yun basta-basta kung walang kahulugan mo. Itinapon ni Bartimeo, ulitin po kami yung itinapon ni Bartimeo, kalahati ng buhay niya. Kasi sabi ko nga, yung balabal, yun ang kanyang pantaklog na sa ilit. Kasi punubi siya, huwag na siya nakatira sa tabindaan. Wala siyang tirahan. Kaya yung balabal niya, yun ang pagtaklog niya.
May isang Middle East kaya. May isang storm doon. May isang storm doon. Hindi mo na makita, hindi na kayo magkakilala. Hindi mo na makita yung kwan. Kaya pag isang storm doon, walang sasakyan tumatakbo. Kasi magkakabanggaan. Hindi mo na makita. Kaya si Bartimeo, yung balapal niya, inaanan niya sa katawan niya. Hindi malagyan niya kayo na ng mga buka-bukin, sa mga huli. So, ibig sabihin, kalahati ng buhay kayo. So, sabi mo, nung sa'yo tawagin ni Jesus, tinapin mo yung balangay. It is a sign of faith. Ang itapon niyo yun. Ibig sabihin na hindi ko na kailangan ito. Hindi na ako mabubuhay sa lansangan na ito, sa daan na ito. Ha? Parang alam mo kagad. Gusto mong makilala si Jesus, gumanda ka na mayroon kang itatapon. Hindi maaaring wala. Yung kinikita mo, magkano kinikita mo sa isang sa araw ng linggo, lalo na pag umaga. 3,000. Hindi mo kayang itapon yun, hindi mo makikilala si Jesus. Kaya nakapagsasalita si Pablo. Ano sabi ng Pablo? Isang bagay ang ginagawa ko sa buhay ko. Tinunuri ko ang basura ang mga bagay na nasa likuran ko. At nagtutumulin ako sa mga bagay na nasa aking hinaharap. Inaling ang kalugihan ang lahat ng bagay, matamo ko lamang si Jesus. Dahil alam niya kasi magtatapon ka talaga. Yung sinasabi ko, ang mga tao nito, lagi na lang nasa church. Meron pa silang Wednesday. Lagi sila nasa church. Puro sila hallelujah. Hindi talaga ninyo makikilala sa Jesus kung hindi kayo willing na magtapon. Sa isa kang bagay, kung hindi mo itatapon yung submission mo, hindi ka talaga pwede lumapit kay Jesus. Kaya alam ko, nung oras na yun, handa na si Zacchaeus, yung itapon niya, yung pagiging kurap niya. Hindi lang kung bakit napakaraming tao ang ayaw sumunod sa Panginoon. Namit ko na nga, sino nag-iimbita rito? Namit ko na ba sa iniimbitahan nyo? Ay, Diyo ba sa inyo, paro ng mag-inom? Diyo ba sa inyo, paro ng mag-igabilyo? Ay, alam agad nila, magtatapon ka. Pangalawa, na natin pakahabain, pangalawa, dapat mayroon kang gagawin. Kung alam mo lang gawin ang mga bagay na pagkakakitaan, hindi mo pwede makilala sa Jesus. Kaya nasabi mo sa Pastor Rico, ni Brother Jay, ang langit ay para sa mga tao na tanda. Hindi ka po pwede pumasok sa langit kung hindi ko na lang sa church, hindi ka makapunta. Ay, paano ka pa pupunta sa langit? Dapat mayroon kang gagawin. Kaya sabi ko, hindi aksidente. Hindi mo nung, ay mo yun, kami na nakipala ako sa kama, nandito na ako sa church. Imposible. Imposible yun. Nakahita ako, nagkakapilang ako, parang nasa lamisay. Kami kang narito na ako sa church. Meron kang gagawin. At kung hindi ka handa gumawa para sa Panginoon, hindi mo makikilala si Jesus. Kung saan ka nakatsun, hindi ka maglulog, hindi mo makakaalit ng mga ngaral at hindi mo makikilala si Jesus. Kung gusto mo talaga makapakinig, pero kung gusto mo lang magpa-check ng attendance, buhay mo lang kunyari yung ano mo, kunyari naka-tune in ka, pero totoo lang, habang yung iyong tenga o iyong mayroon sa buhay naman yung iyong ano, kunyari nakikinig, para sabihin ni Christ, magmakat Diyos ako. Di ba? Para sabihin ni Pastor, ay hindi ako nakadalo ng naka-tune in naman ako. Gagawa ka! Hindi
hindi ka gagawa. Kung gusto mong makilala si Jesus at ito ang ginawa ni Zacchaeus, hindi siya umayag na wala siya magagawin. Nakita niya, ay sayang, tanda kasi ako eh. Sayang. Hindi siya umayag na wala siyang gagawin. Yung apat na lalaki, gusto nilang makit ang Panginoon. Yung lalaking daladala nila na lumpong, hindi sila umayag. Pagdating nila sa Jesus, na sa loob ng bahay ng akaral, puro na. Ano sabi ng apat sa Marcos sa chapter 2? Ano sinabi ng apat? Hindi natin makita ang Panginoon ng lalaking ito. Ano ginawa nila? Kaya sinasabi ko, may kumuha ng kabra, May kumuha ng lubid, may kumuha ng hagdan. Ayun silang ginawa. Kaya na-meet nila ang Panginoon. Isa pang may kumuha ng lubid, may kumuha ng hagdan, may kumuha silang ginawa. Yung isang maliit na puno, wala namang nakita sa bilis sa punong malaki. Ang puno doon halos talaga si taas ng tao. Totoo yung taas na ng tao. Kaya, mabigyan lang. Ang puno, kalimitan doon. Ng tao. Kung totoo yung si taas ng tao. Kaya mabigyan lang. Kain ng camel eh. Kasi abot na lang ng camel eh. Yung maliit na puno doon. Sa bundok ng Sinai nag-aano siya. Nung Corinth, sabi ko ay nag-aapol. Ano sabi nung makita yun ng Panginoon ni Moises? Ano sinabi niya? Sa may Sa bundok ng Sinai nag-aano siya. Ng Corinth. Kaya sabi ko ay nag-aapol. Ano sabi nung makita yun ng Panginoon ni Moises? Kasi sa Bible nakita natin na andun na agad siya sa may puno. Pero ang totoo nun, sabi ko siya'y umakyat. Ang pag-akyat po ng bundok, hindi nakukuha sa isang oras. Ikipinira kayo, hindi ka pwede makakyat po. Pero yun ang sweltakin na natin. Umakyat siya. Si Jesus, walang pinagkaiba doon sa puno na naglilinis. Ang katauhan ni Jesus ng kanyang panganahunan, daig pa ang 10 punong naglalagabla. Daig pa ang 40 kabahayan na nasulot sa San Isidro. Ang katauhan ng Panginoon. Naglalagabla siya, kaya dito si Zacchaeus. Sino ba ang taong yun? Ang lakas ng impang yung apoy na tinulot ng pagkatao ni Jesus. Ang lakas, damang-damang ni Zacchaeus yung init. Sino ba ang taong ito? Kaya siya gumawa ang paraan. Kaya ulitin ko. Dapat mayroon kang gagawin. Hindi ka po pwede yung nagkakape ka na lang doon sa isang train na isa mo, nalo ka na natin sa bahay. O nalo ka na agad sa church. Gagawa ka ng paraan. Amen? Una, nahanda mo yung mga damit. Normal yun. Nahanda mo yung sinturong mo, nagkarating mawawala. Normal yun. Di ba? Meron kang gagawin. Kapag hindi natin naunawaan ito, hindi mo makikilala si Jesus. Walang tao na nakilala si Jesus na hindi sa bubuan. Ano sabi ng Panginoon sa lalaking mayaman? The rich young ruler. Sabi ng lalaki, Panginoon, ibig ko kung anong gagawin ko upang ako'y maligtas. Ano sabi ng Panginoon? Alam mo kung ano sinasabi ng kawakan ko sa mga kuya mula sa aming pagkawakan. Ano pang kulang sa naming kulang? Pagpili mo ang lahat ng ari-ari sa
ang buong effort ng lalaking yun, ang lahat ng kanyang ginagawa ay para lang sa business. At ayaw niya kailanman gumawa para kay Jesus. Ano sabi ng Panginoon? Ayaw mo gumawa para sa akin? Okay. At least. Bakit hindi? Hindi mo makikilala si Jesus na hindi ka gagawa. Hindi mo makikilala si Jesus na wala kang itatapon. Kaya ang pagkakilala kay Jesus, hindi mo makikilala si Jesus na wala kang itatapon. Kaya ang pagkakilala kay Jesus, sabi ng ilan, hindi ganun kadali. Pedro, sabi ng ilang mga Bible commentary, si Pedro hindi lang basta-basta mangingisda. Ibig sabihin mo, hindi ko siya, hindi talaga si Pedro. Pinabubuhay sa isda. Pero nung makit niya ang ating Panginoon, tinapon niya lang ang kanyang kabuhay. Diba? Umawa siya. Napakaraming ng bagay na ginawa tayo kay Jesus. Hindi mo makikilala si Jesus. Kung hindi ka marunong, kung hindi ka gagawa, kung marunong, kung hindi ka, dapat alam na natin ito, dapat kilalanin na natin ito sa ating sarili. Una, anong pagkikataon? Pangalawa, ayaw kung ang kilala mo lang ay gawain na parang sa sikulan lang, gawa na kasabihan, gawa na para sa kung alam mo lang na gawa ay aksi, lalo na pala yung nagkakapera niya sa aksi na yun. Ano kasi kami kaibigan ni Mama na ang kanyang mga ate, kapatid niya, mga panganay niya, kapatid o accountant, yung kanyang yung kaibigan ng Mama na yun, pumupunta kami doon, yung bata doon, first year high school lang yata yun. Andun lang yun, yun ba yung tatyan, pag kinakatok lagi natin, ay, ayan! Tulog, di ba? Yun na yun. Kinukutos-kutos sa lang ng mga kapatid niya. Eh, nag-aksi. Ngayon siya ang pusi. Yung kapatid niyang panganay na accountant, hindi na nata nag-accountant, pinasasahod niya. Scholar daw niya. Sabi ko, makita mo naman ng kanilang bakal. Dati parang puro kahoy, meron, puro tayo, sinagdana, naging tayo. Yan, katas ng aksi yan. Sabi ko, kaibigan namin. Sabi ko, pag gano'n lang ang alam mo mo, langit ang puyak. Tama si Agapito. Wala. Puyak eh. Di ba? Hindi mo makikilala si Jesus. Pansamantala. Sabi ko mga kaibigan, sige, isipin mo, kung lahat ng tao ay nag-a-accident, isang kakakain, wala nang Jollibee, kasi ang Jollibee nagsara, nag-aksi na lang. Wala nang McDonald's, nagsara na. Wala nang Kayana Corporation, kasi nag-aksi na. Ano mangyayari sa bansa natin? Kung puro kilos. Sabi ko, temporary. Huwag kayong maka. Ano mangyayari sa bansa natin? Kung puro kilos. Kaya sabi ko, temporary. Doon pa tayo sa talagang may value, yung may halaga. Wala na yan. Ito pa isang dapat natin. So, pangatlo, ito pa isang dapat natin nakita. Nakita natin kay, basahin natin ang ating text. Sabi rito. Sa Lucas chapter 19 verse 8. Lucas chapter 19 verse 8. Sabi, babasahin natin sa nakita. At si Zacchaeus ay nakikinig at sinabi sa Panginoon, narito ay ibigay ko sa mga rukha
At kung sakaling sila mo may daya sa kanilang tao, isasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ng Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkasalitan sapagkat siya ay anak din naman ni Abraham. Nakamatlo. Try nga kung ayaw mo. Hindi mo mamimit ang Panginoon, hindi mo yan gagawin. Ang pangatlo, dapat mayroon kang ilalabas. Nang tumuloy ang Panginoon sa tahanan ni Sakeo, ang Panginoon nakaupo lang doon sa Santa Maria na kaya ilalabas niya. Lechon, fried chicken. Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ng Bible? Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking kayamanan. Ipinamimigay ko sa mga mahihirap. O, takbuhan yung mga, may ayuda. O, takbuhan yung mga tao. Yung nasabi mo, takbuhan. Pinamigay niya lahat yung kanya mga ari-arian. Bila. Magkaulo yun sa bahay din na sa iyo. Pinamigay niya yung lahat ng kayamanan. At anong sabi roon? Inilabas talaga niya. Anong sabi niya? Inamin niya kung sino siya. Inamin niya siyang kurap. Yung mga maganda kay Sakeo, hindi mo po pwede na makilala ang Diyos kung wala nang ilalabas. Tandaan ninyo yan. Panginoon, kung siya kami mga kimakagaya, ibabalik mo ba sa kanila ng makaapat na beses? Ibig sabihin, inamin na siya talagang magdalala. Siya kurap ng maniningil ng buwis. Hindi nito namumusap sa pananalig. Kung hindi mo kayang ilabas ang pera mo sa gawain ng Diyos, hindi mo mamimig siya. Hindi nagawa ng the rich with young ruler. Di ba? Huwag ka mag-isip yung pain. Marami ka nang nilabas. Pero sige, hindi mo itayo na pala. Kasi nakita ko si pinatutulak ka rin. Gabas mo naman. Wala ba ang napasok? Nakikita pag, ano yan, pag tumitingin sa sahig yan, ano yan, no? Hindi, totoo yan. Kailangan mayroon kang ilalabas. Nakungusap yan sa pananalapit at hindi higit sa lahat sa buhay mo. Tandaan ninyo ito, ang taong kumikilala kay Jesus, walang itinatago. Kung may tinatago ka, hindi mo makikilala si Jesus. Ilalabas mo ang buong pagkatao, ang buong buhay mo, ilalabas mo sa Diyos. Kung bakla ka, dapat ilabas mo yan. Kung tumboy ka, dapat ilabas mo yan. Hindi mo mamimit si Jesus nang hindi mo inilalabas ang tunay mong pagkatao. Dito sa altar. Ito rin sa akin kung gusto mo lang makalaya. Pwede mo sabihin, gusto mo talaga mag-experience. Nalangin kita para makatagumpayan mo. Pwede mo sabihin. Tuwa talaga ako doon sa dalawang disciple mo sa Lugba. Parehas lalaki. Ano mo? Bakit ka? Ako ka ba dyan? Bakit ka na? Ano problema? Hindi ko mo ako kapatid. Ano ginawa mo? Hindi ko kasi maintindihan. Sabi na, ninago ko. Nagsuwa ko doon sa isa. Pinakita daw siya para magpunta ng simulan. Eh, pinagsisihan mo na ba? Pinagsisihan na po kasi tingil-tingil na kami. Pagka-pray ka naman ngayon. Sige, parang ito. Okay na yun, nailabas ko na eh. Totoo yun, dalawa yun. Yung isa na yung pastor na. Pastor to sa siniluan. Grabe niya yun sa akin. Hindi ka kasi. Hindi mo makikita kung totoo talaga ang isang tao.
Pag hindi mo inilalabas, hanggat wala kang inilalabas sa harapan ng Panginoon, hindi ka magiging malaya. Hindi mo makikilala si Jesus. Kaya may anong inilabas yun ng bakni sa akin? Yung biglang tumayo si Jesus. Dumating sa tahanan nito ang kaligtasan, ang lahat ng tao nito'y lahi rin ni Abraham. Walang basta-basta nakapagawa. Nung din mo i-confess mo, ikaw ang kurap. Mandaraya ka. Tapos yung kayamanan mo, ang kayamanan mo, sabi ko nga sa inyo, kalahati ng buhay ng tao yan. Kung hindi kayang ilabas ng tao ang laman ng bulsa niya, imposible makakilala yan sa Panginoon. Kaya imposible ang tao ay maging tapat sa Diyos nang wala siyang inilalabas. Pera man yan o kung ano yung kanyang kahinaan. Kung ano yung itinatago niya. Nakatago yun, inilabas ni Sakeo. Kaya walang taong makakakilala sa Panginoon na walang inilalabas. Ilalabas mo yung buong mong pagkatao sa Diyos. Ang iyong buong buhay. Ilalabas mo. Kailangan, ikaw pumihan ng Diyos. Ito mo si Jesse na pagtuturo siya. May ginawa ang Diyos sa kanya. Meron isa lokpan, ganun din. Kasi magpa-forward ako sa kanya. Meron kang nais mo ang gawin ng Diyos sa buhay mo. Lumapit ka dito sa kung lumapit yung isa, gusto niya na parang lumapit siya. Pinag-pray ko. Ganun, bilang wala. Tapos bumalik. Dire-diretso na. Tapos sinabi mo sa akin kung ano yung ginawa sa kanya ng Diyos. May sakit pala siya sa nakuha niya sa pagkikipagtali. Pero pinagaling daw siya ng Panginoon. Dati kung lumabot daw siya sa anong hirap siyang umihig. Naanak-anak daw pero yung tikin niya sa akin, pero nung oras na yun, hindi niya binanggit, kaya hindi ko alam. Hindi niya gumagawang ipatotoo, siyempre sa kanya masilan yun. Kaya binanggit niya, hindi daw na maasahan, hindi daw na hindi sabihin. Yung kabutihan ng Diyos. Hindi mo maaari hindi sasabihin. Ilalabas mo. Kung mayroon kang ilalabas. Yung desire mo, yung pagnanasa mo sa Panginoon. Hindi maaaring hindi ilalabas sila. Hindi na magiging marami. Nakala ko na naman yung kapatid. Nakala yung tanong. Kasi tago ng kahinaan niya, ayaw na ilabas na. Inilalabas ka niya pag napukin niya siya. Nilalabas niya pag napukin na siya. Nakala ko naman kung sino nakakaawin. Hindi ko mas magiging. Kung hindi mabubuting, hindi ko nakakapas. Walang namulatian sa kanya. Hindi mo mamimit ang Panginoon pag hindi mo kayang ilabas kung sino ka talaga. Ilabas mo sa ating Panginoon. Makikita mo. Malalalaking ka ng Panginoon. Igagawad ng Panginoon ng kaligtasan. Dumating sa tahanan na ito ang pagliligtas. Kapag ang tao nito ay pinhirin niya. Ayoko natin ang ating mga ulo. Yes, kami tayong kahinaan. Tatlo lang ito ay pinakita ng Panginoon. Dapat mayroon kang itatapon. Dapat mayroon kang gagawin. Dapat mayroon kang ilalabas. Kung gusto mo makilala mo ng gusto ang ating Panginoon. Praise God. Gamitan natin ang Panginoon. Ang Holy Spirit, gamitan natin ang Panginoon. Yun yung ating ginawit kanina. Kaya yung ba yun? Ang Holy Spirit. Ilabas mo nga yung lyrics mo. Praise God.